So yun mga kamaster, welcome na naman sa ating channel, and today's episode ay meron tayong papanoorin dito na pagkuha ng aktual na mutya ng kidlat. So alam naman natin na ang mutya ng kidlat is nakukuha yan kung saan tumama ang mga kidlat, di ba? At syempre, ang pinapaniwalaan din ng marami na itong um, mutya ng kidlat is maraming gamit din, at isa doon ay ang pagpapagaling at syempre kagandahan din sa negosyo. So panoorin natin si Kuya kung paano niya actual, mga kamaster, no, actual na pagkuha nung mutya na to. Tingnan na natin mga kaagimat power ang ating nakuhang batong kidlat. Hawakan na natin. Kidlat ba siya? Ramdam ba ang lakas? At may kurinti na dumadaloy. Tingnan natin, may lakas ba? Tingnan natin. Sabi ng kapitbahay namin, baguhan pa lang ako dito, tinamaan na ito ng kidlat dati nung nakaraang buwan. Tingnan natin kung So dito mga kamaster, no, sabi niya is itong punong to na nakikita natin sa video is tinamaan mismo nung kidlat. At hindi lang yung mismong araw na yun kung kailan ito tinamaan ng kidlat, kundi ang sabi daw ay nakaraang buwan pa. Napakatagal na. So ang pagkuha pala din ng mutya is hindi lang sa mismong aktual na araw na yon, kundi pwede naman din sa mga matatagal na mga araw na pwede mga ilang buwan na, ilang taon na. Basta itong lugar na to ay kung saan tumama mismo ang kidlat. may batong kidlat ba ito. Makukuha natin mga kaagimat power. Itong puno na niyog, dalawa ito, at dun sa kabilang unahan andun din. So kung mapapansin nyo mga kamaster, no, yung mga puno parang nagsitungbahan. Parang itong lugar na to, parang ano, no, parang dinaanan ng isang malakas na bagyo. Siguro nung bagyo na yon is mayroong may mga kidlat na makasama. At syempre, yung mga tao na malapit sa lugar na to is natandaan nila kung saan tumama yung kidlat. Kasi nakikita niyo yung lugar, oh. May ito pa nga, oh, yun, oh. Sa gilid may punong nakatumba. So ito ay dinaanan mismo ng isang malakas na bagyo. So panoorin natin kung paano nila makukuha ang mutya. Tingnan natin, may makuha ba tayong batong kidlat, mga kaagimat power. Ito, tinamaan din ito. Ito din, nalagas. At ito pa, tinamaan din ito ng kidlat. Puntahan na natin. Puntahan na natin at dasalan. Saka mapapansin mo mga kamaster, no, talagang yung puno na kanyang nilalapitan na sinasabi niyang tumama ang kidlat is tignan nyo, no, talagang patay na, talagang wala nang kabuhay-buhay, talagang meaning napakalakas ng kidlat na yun na tumama yan sa punong to. Napakalakas. Para kumapit ang batong kidlat kung meron ba. Bago po tayo magdasal para sa batong kidlat, kailangan po nakapagpuder, bakod at balabal para sigurado pong hindi po tayo mapahamak sa ating gawaing
paghahanap sa batong kidlat. Tingnan natin. Ito ang tinamaan daw ito ng kidlat. May mahanap. Bawal po dito maingay. Kulang ito mag-isa. Ito daw. Tinamaan ito ng kidlat. Saka kung makikita nyo mga kamaster, talagang inaanay na yung ano, no? Sabihin talagang wala nang kabuhay-buhay yung ano, yung puno. So dito, meron siyang ginagawang pagdadasal na siguro para lalo pang magpakita yung mutya sa kanya. Kaya panoorin natin kung ano yung dasal na ginagawa niya. Kain na natin kung makita pa tayong kidlat. Putol na po siya. Ito na po. Baka ito na. Ito na siguro mga kaagimat power. Yun mga kamaster, no? Yun na mismo yung actual na pagkuha ng agimat. So kitang-kita po natin na meron na po siya nakitang bato sa loob ng puno na tinamaan ng kidlat. At yung punong to mga kamaster, ha, imagine mo merong bato na ganyan. Sabihin, iyan yung bato na yan is galing sa kalangitan, galing sa kidlat. Kaya mutya ng kidlat mga kamaster, no? Nakakuha siya ng isa. Ang mga agimat power. Dininig ang dasal natin. Yan. Ito na po ang batong kidlat. Yan po, no? So, kitang-kita po natin na mula sa paglapit niya sa puno, kita naman natin na nagdasal siya. So, isa yan sa mga magandang ano, no, magandang explanation o magandang obserbasyon mula sa atin na bago ikaw kumuha o maghukay ng isang mutya is kailangan magdasal ka muna sa lugar kung saan ka maghuhukay. At ito na nga, nakapagdasal si kuya at nung naghukay siya ay nakakuha siya mismo ng kidlat ng mutya. So ito, no, itong video na to is actual na actual. Actual na pagkuha ng agimat. At itong batong yan is marami talagang paggagamitan nito, no? Is yung mga may sakit o yung may karamdaman. So yan, so makikita nyo talagang napaka-brown. Okay. So yun, hanggang doon na lang muna. At kung gusto niyo panoorin, mahaba pa yung video ni Boss Agimat Power. At kapag gusto niyang siyang bisitahin at panoorin ng buo is puntahan niyo lang yung kanyang channel. So, ganun ang pagkuha ng isang mutya. So, kailangan preparado ka lagi at kailangan mo rin ng dasal. So, by the way,
Hanggang dito lang muna ang ating video ngayon. Ako pala si Bert Portea and see you sa mga susunod nating mga kwentuhan. Bye bye!